Magandang hapon po, Ginoong Pangulo at Senator Bongo at aking po mga kasama sa kabinete. Ay pahintulutan niyo po ako na makapagbigay ng pinakahuling ulat patungkol po sa ating COVID-19 response at ang mga iba't ibang rekomendasyon ng IATF patungkol po sa ating community quarantine status this December. Although, narinig ko po kayo, Mr. President, na banggit nyo na po kung ano-ano yung mga lugar na sasailalim sa bagong community quarantine for December 1 to 31, 2020. Hindi ko na po siya uulitin. Can we have the next slide, please? Ayan. Ngayon pong November 30, 2020, meron pong nadagdag na 1,773 new cases at umabot na po tayo sa 431,630 cases total. At sa naidagdag sa ating mga kaso na 1,773, 419 po ay galing sa NCR, 363 sa Region 4A, 203 sa Region 3, 166 po sa Region 6, at 622 po sa mga natitirang rehiyon. Para naman po sa ating active cases, ang kabuuang bilang as of November 30 ay nasa 24,580 or 5.69% po ng ating pangkalahatan bilang ng mga kaso. At sa kabilang dako naman po, ang ating recoveries ay umabot po sa 398,658. Ang recovery rate po natin ay asa 92.36%. Habang ang bilang naman po ng pumanaw ay tumaas ng bahagya sa 8,392 at ang ating pong case fatality rate ay nananatiling nasa 1.94%. Sunod na slide, please. Dito po makikita natin patuloy pa rin ang pagbaba ng ating mga kaso as seen in our epidemic curve. Ang DOH kasama ng mga eksperto ay inaaral ng mabuti ang decreasing trend na ito. Ito ay upang mas magabayan ang lahat, lalo na ang publiko upang mapanatili natin ang pagbaba pa ng mga naitatalang kaso on a daily basis. At layunin din nito na malaman ang iba pang mga hakbang at mga interventions na maaaring maisagawa karagdagan sa atin mga minimum public health standards. Patuloy ang ating paghahanda sa ating mga health facilities kung sakaling magkaroon po tayo ng post-holiday surge. Ngayon, ngunit mas mainam po kung ito ay atin maiwasan, kaya naman po hindi kami magsasawang magpapaalala sa lahat na hindi po tayo maaaring maging pabaya o maging mapagluwag or complacent kahit na po pababa ang atin mga kaso. Kung ikukumpara ang kabuuan bilang, next slide, kung ikukumpara ang kabuuan bilang ng mga COVID-19 cases ng bawat bansa, ang Pilipinas ay nasa pang 27th sa bilang ng total na kasong naitala, habang pang 44th naman po tayo sa number of active cases. So, kaya naman, hihingin namin ang tulong ng lahat ng ating mga national government agencies and local government units upang paalalahanan ng lahat na mag-iingat sa darating na Kapaskuhan. Mabuting manatili sa bahay at magkaroon lamang ng maliit na salo-salo kasama ang immediate family members upang maiwasan hindi tayo mahawa at ang atin mga kapamilya. Para sa ating mga kababayang bayahero at bayahera, maigting natin pinatutupad ang Joint Administrative Order number 2020-0001, Guidelines on the Proper Use and Promotion of Active Transport during and after the COVID-19 pandemic para masiguro ang ligtas at ang malusog na alternatibo na mapaibayo sa public transportation. Nakatala sa JAW number 2020-001 ang pagtatag ng mga safe networks of cycling and walking path na maaaring gamitin
bilang alternatibo sa paggamit ng pampublikong sasakyan. Dinidetalye rin sa JAW ang mga benepisyo ng active transport, lalo na po sa larangan ng pagpapanatili ng magandang kalusugan, gaya ng ehersisyo na para rin sa ating mga mamamayan. Patuloy ang kooperasyon ng DOH, ang DOTR, ang DILG at DPWH upang masiguro ang pagkakaroon ng mga ligtas na networks na ito para po sa kapakanan ng ating commuting public. Gayon din, upang mas mapalawak ang benepisyo nito, we are requesting for everyone's cooperation, lalo na ang ating mga LGUs, upang maihatid ang isang ligtas na pagbiyahe sa anumang sulok ng bansa. Pinaalahanan din namin ang lahat ng habang abala tayo sa preparasyon para sa Pasko at Bagong Taon, narito pa rin ang banta ng COVID. Inuulit ko po, narito pa rin ang banta ng COVID-19. Kaya naman nararapat ang ibayong pag-iingat upang panatilihin ang kalusugan at kaligtasan natin at ng ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa ating araw-araw na pagbabiyahe para sa ating trabaho, sa simpleng pagsunod sa mga minimum public health standards natin sa pagbiyahe, siguradong regalo ng kaligtasan at kalusugan ang mahalagang matanggap ng bawat isa ngayon holiday season. Dito na lang po ako magtatapos, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Duque, for that very educational report. At least one word, everything dito sa COVID-19 insofar as our country is concerned. Now we will go to Delfin Lorenzana. Good evening, Mr. President. Dagdag lang po dun sa mga report ni Secretary Duque. Ang ginagawa po ngayon ng National Task Force COVID-19 ay minamanmanan natin yung mga lugar na mayroong pang kunting pagtaas. Hindi naman gaano, pero tayo nag-iingat lamang na hindi umangat ng malaki. Tulad ng Iloilo, Tacloban, Lanao Sur, Iligan, Davao City at saka Davao Province. Kaninang umaga po, nagpadala tayo ng dagdag ng mga doktor sa nurses sa Davao para patulungan natin ang Davao. Doon naman sa ating OFWs na umuwi, meron ng nakauwing 333,697, Mr. President, ang napauwi na natin dito. Ngayon, meron lang akong i-report sa inyo, Mr. President, tungkol dito sa LPA, yung low pressure area na paparating sa Northern Luzon. So, ang estimate ng pag-asa ay magkakaroon na naman ng malakas na ulan dyan sa Cagayan Valley. Kaya yung ating mga NDRMC units, saka yung mga trupa natin ay naghahanda na naman para tulungan yung mga taong maapektuhan ng pagbaha, Mr. President. Thank you. Next, like to call Secretary Galvez to... Sir, dagdag lang po sa Davao. 2 beses po tayo pumunta sa Davao dahil kasi umaangat po ang kanilang mga kaso. So, nagpapasalamat po kami kay Secretary Lorenzana dahil po nagpadala kaagad ng reinforcement na 25 na medical personnel, 6 na doktor, 6 na nurses at saka 13 na nursing staff. Malaki po tulong po yun dahil kasi binisita po namin ng SPMC dahil kasi overwhelmed po yung SPMC po natin. Nandun din po si Yusek Vega at siya po ang talaga ng one-stop, ang tinawag na One Hospital Command. Pinag-isa niya po yung referral system ng ating civilian na hospital at saka po yung SPMC at nagdagdag na po ng 20% na bedding capacity ang ating mga civilian hospitals. Sa ngayon po, yung team natin po na galing po sa Cebu, na nag-ayos sa Cebu, nandun po si Major General Feliciano, inaayos po nila po yung sistema, yung referral system at saka yung emergency operation system. At po kami ni Secretary Anyo, nung pumunta po kami doon, nakipagpulong po kami kay Mayor Sara na
tutulungan namin po ang Davao na para bumaba po kasi nakita po natin talaga umaakyat ng 68% nung nagdaang araw. Sa ngayon po, medyo nag-stabilize po ang Davao na at nagpadala na rin po tayo ng mga tinatawag po natin na high flow nasal cannula at nagpadala rin po tayo ng mga Avigan na mga compassionate drug para po makatulong po sa mga severe cases po natin. So, yun po ang ginawa po natin nung nagdaang po. Nagpunta po kami ng last week at saka nung last Monday and Tuesday po doon. At buong team po ng Cebu, dinala po natin po doon sa Davao para tumulong din po. Si Major General Feliciano po at saka yung kanyang team. Thank you. Yung, kasi I'd like to repeat what I said. When you mention Davao del Norte, you have to just say Davao. Davao City is Davao City, but Norte, do not use officially. Nobody's using Davao del Norte anymore. It's mga correspondences. It's Davao. Oh. Gusto nila na kanila yung sige lang. So, yun lang po, mahal na Presidente, and thank you very much po. Thank you very much, Hardy. Secretary Anyo, do you have something to say? Yes, sir. Magandang gabi po, Mr. President. Magbigay lang po ako ng mga updates po sa mga minomonitor nating cases. Sa criminal cases po, out of the 782 complainants with 1,278 suspect, ito po yung mga inimbestigahan natin sa mga SAP anomalies. Meron po tayong 367 na naimbestigahan. Ang 270 ay na-file sa prosecutor. Ang 30 ay nasa court na po. At ang 27 ay na-refile sa ombudsman. Sa administrative cases naman po, involving barangay chairman, ang 184 po ay na-refer natin na sa prosecutors or sa fiscal. Ang 57 po ay nasa korte na. At 66 ang na-refile sa ombudsman at meron tayong kasalukuyang under suspension na 89 barangay chairman. Sa telcos naman po, yung mga pinag-utos ninyo na para mapabilis yung ating application sa mga towers. Mula po nung pinag-utos ninyo yung mabilisang approval ng mga telcos sa application, mula po nung pinag-utos ninyo ay 2,220 na po ang na-approve at 712 na lang po yung pending. Sa contact tracing naman po, meron na tayong 263,698 contact tracers na siyang bubuo sa 30,540 teams. At meron po tayong 1:6 close contact ratio at 95.87% efficiency. Sa bagong hinar po natin na 50,000 additional sa Bayanihan 2, 48,920 na po ang nagtatrabaho. Ngayon pong darating na Pasko ang ating mga LGUs at lalo na po ang mga NCR mayors ay nagsisipaganda para sigurado na mabantayan po natin itong COVID. Wala pong katulad po ng plano na hindi po papayagan ang Christmas party, hindi rin papayagan ang Christmas caroling, wala pong mass gathering. Yung pong family reunion ay isang considered na mass gathering. Katulad po ng sabi ni Secretary Duque, immediate family na lang sana ang mag-celebrate ng Christmas together. At kailangan po ang minimum health standard ay patutupad. Para na rin po sa Kapaskuhan ay doon po sa pinag-utos natin na pwede ng gradual expansion ng mga age group para makalabas. Ang mga minors po, basta accompanied ng mga magulang, ay papayagang makalabas at makapunta sa mall. Ito po ay pagtitibayan sa mga ordinansa ng ating mga NCR mayors sa lugar po ng GCQ. Dito naman po sa aking ulat para doon sa ating ongoing anti-illegal drug operations during the pandemic, mula po noong November 16 to 26, nakapagsagawa po ng 9 na operasyon ng ating Philippine National Police, nakapag-aresto ng 14 at nakapagkumpiska ng
4.130 kilos of shabu na umaabot sa 28,084,000. Amin pong napansin na dahil din sa kahirapang makakuha ng shabu, mukhang unti-unting bumabalik naman po sa paggamit ng marijuana ang ating mga drug addict. Ayon po sa ulat ng Philippine National Police under kay General Sinas, kahapon po sa Balintawak, Quezon City along EDSA, nag-conduct ng bypass operation na nagresulta sa pag-aresto ng 3 tao at kumpiskasyon ng 128 blocks of marijuana or a total of 128 kilos worth 15,360,000. At noong pong November 24, 2020, 3 plantasyon ng marijuana ang na-discover ng ating PNP dito po sa Kibungan at sa Bakun, Benguet, at nakapag-uproot, nagsunog po ng 28,800 marijuana trees na nagkakalaga ng 5,760,000. Mula po nung January 1 hanggang September 30 po, ang PNP at ang PIDEA po ay nakapagsagawa ng mga operasyon na nagkaroon ng pagsamsam ng shabu, cocaine, ecstasy at marijuana. At ito po ay maabot sa 12.47 billion worth of shabu, cocaine, ecstasy, and marijuana. So, patuloy pa pong paigtingin ang kampanya laban sa droga. Maraming pong salamat. We have come to the part where I have to honor my commitment to the people to report the progress of our campaign against drug and corruption. Meron dito mga pangalan, mention thereafter. May mga pangalan dito na nakakakaso pero na-desisyonan lang ngayon lang. So, you know, but naabutan na sila ng panahon, itong mga ito, na-dismiss ito with finality, ngayon lang itong sa taon na to. So, I will begin. Nasser Pagandaman, Secretary, dismissed. Rowena Agbayani ng DAR, dismissed. Ronaldo Venancio ng DAR, dismissed. Teresita Ligaspe ng DAR, dismissed. Ricardo Oblena ng DAR, Doroteo Galavia, Department of Education, dismissed. Lucinda de la Cruz, Department of Education, dismissed for extortion. Mary Ann Santa Maria Parcon, DepEd, dismissed for extortion. Rebecca Teodosio Esto, dismissed for graft. Ano ito sa Libacao National Forestry Vocational High School in Aklan. Dorothy Kalimag, dismissed. Ezekiel Arivalo Jr., PNP, PO3 to, dismissed. Ferdinand Relacion, Police Inspector, Chief of Police, dismissed. Renato Magsangkay, SP1, dismissed, PNP. Luis Sinolos, San Andres, Quezon, dismissed. Pedro Ruiz, LGU, San Andres, dismissed. Renato Fontanil,
Quezon. Royly Macandog, Municipal Treasurer, dismissed. Itong si Ruiz Fontanil, pati si Macandog, puro tresurero. Sergio ka dyan. Empresi, Mayor, dismissed. Sheila May Lanto, OIC, Municipal Accountant, dismissed. Constancia Salonga of San Antonio, Nueva Ecija, dismissed. Grave misconduct. Daisy Pinili, dismissed for misconduct. Rinaldo Policarpio, LGU, San Jose del Monte, Bulacan, dismissed. Rinaldo San Pedro, Barangay Tigaon, Camarines Norte, dismissed. Barangay Chairman to. Eduardo Ravena, Chief Accountant, Executive Assistant, Bacolod City, Negros Oriental, dismissed. Puro grab to ha. Sherwin Antaso, LGU, Barangay Binangonan, Rizal, dismissed. Romeo Rosios, Barangay Captain, Davao City, dismissed. Renerio Raboy, Barangay Captain, dismissed. Boyet Jeronimo, sa Pangasinan, dismissed. LGU to ha. Tito Fernandez, LGU, Pangasinan, Malasike, dismissed. Ivan C. Alcarioto, Barangay Captain, dismissed. Danilo Sola, Casalosa, Barangay Captain of Sampaloc, Manila, dismissed. Merlinda of Sampaloc District, dismissed. Sa Barangay Councilor to. Barangay Councilor Fernando Mujica, dismissed. Gilbert Pineda, dismissed. Los Feminda Torres, dismissed. Rafael Palisok, Barangay 779, Manila, dismissed. Rodolfo Flores, LGU, Barangay 509, Sampaloc, Manila, dismissed. Teresita Reyes, Rogelio Capilar, dismissed. Ben Altares, LGU, dismissed. Maria Alicia Providencia, Treasurer of Zamboanga del Sur, San Pablo Municipality, dismissed. Mosibikak Giabel, Maguindanao, dismissed. Ann Ruche Moreno, Yanga Surigao del Sur, dismissed. Florofina Pilismino, dismissed. Nena Cuyano, dismissed.
Renato Tubo, dismissed. Sa Dinagat Island to, mukhang naubos ang ano doon. Nina Quijano, Mayor, dismissed. Renato Tubo, back member. Isang transaction to. Rosalina Cuadra, dismissed. Rosemary Luib, dismissed. Back member Wilfredo Laid, back chairman, dismissed. Toribio Reyes, Dinagat, also dismissed. Jed Patrick Mabilog, Mayor, Iloilo City, dismissed for grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Jesse Galano, Paway, Ilocos Norte, dismissed. Abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, lahat na tinapon sayang. Hindi ko nabasa yung first page. Hindi niya nabasa first. Meron pang dagdag. Brian Tuankin, AFP, dismissed. Disgraceful and immoral conduct and serious dishonesty. Ethelbert Aaron Quinisala, dismissed. Captain, AFP. Nilo Olimpio, AFP, dismissed. Technical Sergeant. Delia Morala, Operations Officer, Bureau of Customs, dismissed. Julito Vitriolo, Ched, dismissed. Luben Quijano, Marasigan, Agriculture, dismissed. Apipa Usman, Manalukon, dismissed. Sa DAR ito sila. Accountant, back member, Beverly Faith Tanggol, dismissed. Faisal Dimapuro Makabato, dismissed. Minisa Pumundag, Sulaiman, acting cashier, dismissed. Siguro mukhang sabi ko naman lahat. Dalawa yung infamous dito, Mayor, alam mo kung sino yung isa? Yung Parahinog. Ngayon itong mga pulis, kayong mga pulis po, may mga pulis dyan sa Zamboanga del Sur na nagtatayo ng parang reviving itong ng gang ni humahawak sa Osamis. Kuratong Maliling. Meron dyan, I read sa briefer mo, galing ata sa iyo yan. Better shape up. Gustong mamatay ng maaga. Hindi niyo kaya ang gobyerno. Patayin mo man si Anyo, patayin mo ako, patayin mo si Lorenzana, buhay pa rin ang Republika ng Pilipinas. Again, I would like to say something about the communists. Again, may I repeat for the nth time, we are not tagging you. We are identifying you as communist. It's a grand conspiracy. So the liability of a mere soldier is the liability of all the members of the organizations in mga front. So one of the decide what to do with you, including the members of Congress. Tagal na yan. Davao pa, nakikita ko na yan. Talagang yan ang na hindi nakita ng radar ng military noon. Ang nakita noon na high profile si
Pero ito si Sarate, hindi. You know, you are a... Ano sabihin, you are friends with the NPA. You are co-conspirators. Komunista ka, Adre. Matagal na alam ko. Alam ko kasi, alam ko. Mayor ako ng Davao noon. Kikita-kita tayo. I treated you as, pero I was, noon yun kasi presidente na eh. So harap-harapan na tayong magbulgaran dito. Sino ka? Yan ang tagline ngayon. Sino ka? Sinuka ka ng buong Pilipinas. Maliit naman kayo. Cannot hope to, you're clinging to the last vestiges of, ang makaawa nito itong mga pobre na taga-bukid na madadala ninyo. And I think 75%, at least in Mindanao, mga lumad. Kayong mga lumad, umuwi kayo, sabihin ninyo sa mga tao ninyo na niluloko lang sila ng ng NPA talaga. Totoo yan. Ang maraming namatay ang lumad. So, if this thing goes on, the lumads, yung native na Pilipino talaga will become an extinct tribe. Pag hindi kayo huminto dyan, lumayas, forever kayong wanted. Hindi ka na makababa at kamatimingan ka. Sabi nga ni Parlade sa Armed Forces, delikado kayong mamatay kayo sa masama kayo dyan. O kita mo yung kay Kulyamat. Oh. Di anak niya mismo, babae pa. Sigurado patay yan. Babae ilaban mo sa sundalo, patay, sigurado. Ayan ang kayong mga Pilipino na mga dreamers. You dream of a country, gusto ninyo yung utopia. It's not possible here. You have to realize that. Walang red tagging. Talagang komunista kayo. Talagang kasama kayo. Time will come. So, sa mga kababayan ko, medyo naibigay ko na yung input sa inyo sa mga araw na to. I'll be back every Monday ata. So, nandito ako. I'll stay here for the longest time before Christmas. Sana huwag na bagyo-bagyo. Hanapin na naman tayo. I repeat para hindi nakarinig. Noong matapos ako in-interview ako ng media. Yan, ang media, ilabas ninyo yung tape. Lahat. What is your work ethics? Well, I am a night person at alam ko naman kasi mayor ako, the state papers that would come my way, I will have to read it before sign it. I cannot just sign it just because it's subordinate has already initialed it na nabasa na nila na okay for signature. Binabasa ko yan.
So it takes me until morning time. So matulog ako. So matulog ako niyan mga alas 4, alas 5, alas 12. I told you frankly, my day starts at 2 o'clock in the afternoon. Pero hanggang gabi na ako papunta ng gabi. Walang limit na yan kung meron pang tao. But for the reason na gano'n nga ang body clock ko, and I have a job to do, and you have to do it right. And what do you do? What do you mean? You just have to read what you sign. Hindi ka pa pwede magpirma dyan. Gano'n kapag yung papel dyan sa opisina. Tapos sabihin ninyo hindi nagtatrabaho. Palit tayo. Matutunaw yung utak din. Lalo na yung sa finance. I have to, call people and sort out first. Masyado, hindi naman ako sabi ko sa inyo, I am a lawyer but ang specialty ko, criminal law. Kung hindi ako naging abogado, criminal na ako, walang law. Wala man trabahong iba. So, I'd like to see you again next time. Stay safe. Ayun lang, walang remedyo itong mga turpe na ito. No? Sabi na sa handod. Kinukulong mo nga ng lahat, nagugutom naman. So luwagan mo because they have to eat. They have to survive. Simple malang, maghugas ka ng kamay, wear a mask. Kung wala kang gawin, stay home. Ano ba namang na-mishandle namin dyan? Wala namang pera for medisina. Well, ito malaki ito, but it's being handled by a competent group of men whose integrity. So, your money is in safe hands. Salamat.